Si Anne. Sandali lang, nanay. Ako'y nag-alay ng 100 ilaw na hindi mamamatay. Hiling ko lang na magkaroon ng pag-unawa ang anak ko. Upang maagang makapag-asawa at magkaanak, ang aming angkan na siyam na henerasyon ay isa lang ang nagpapatuloy. Hindi ito dapat maputol sa kanyang mga kamay. Madam, ito na po ang ikatlong beses ninyong himingi ng tira sa pag-ibig ngayong buwan. Iba ito ngayon, napanaginipan ko ang isang ginintuang batang pumasok sa aking sinapupunan. Tiyak na nagpakita ang reyna ng mga sanggol. Kaninong anak ito? Ito, paano ito naging kagaya ni Chen Yuan noong bata pa siya? Eksaktong magkapareho. Kamusta po, Lola? Ang batang ito. Pasensya na po, simula nang magkasakit si Anne. Lagi niyang sinasabi na nakikita niya. Isang lola na nakakipao, nagkataon lang po kayo. Walang problema. Bakit ikaw lang ang nag-alaga sa bata? Nasaan ang kanyang ama? Ginoo, Tulungan mo ako. Ginoo, bitawan, huwag Ginoo. Nasa dunhuang siya, nag-aayos ng mga artifact. Kagaya ni Jianak ko, mahilig din sa gaganyan. Nanay, masarap ang pagkain sa templo. Naamoy ko na ang bango ng kanin. Si Anne. Pasensya na po sa kalikutan ng bata, Anne, sandali lang, nanay. Anne, ilang beses na kitang sinabihan, tahimik ang templo. Huwag kang tatakbo ng palikot-likot, naiintindihan mo? OPO. Tari. Ikaw. MSU, nakahanap ng match para sa bone marrow niyan. Dalhin mo na siya agad sa ospital. Sige, pupunta na ako. Chen Yuan, may nakita akong bata kanina. Eksaktong kamukha mo noong bata ka. Nanay, alam kong excited kayo sa apo, pero hindi ito madali. Hindi pa ako nagmamadali. Halos 30 ka na. Wala ka man lang kasamang babae, bahala na. May ipapakilala ulit ako sa'yo, kailangan mong pumili ng isa. Match ang resulta. Pero, ang operasyon at mga gamot ay abot sa 800,000. Kailangan mong magbayad muna. Dok, hindi ko kayang maglabas ng ganyang kalaking halaga ngayon. Pwede bang bigyan niyo pa ako ng konting panahon? Hanggang sa susunod na Biyernes. Kung hindi, ibibigay na ang donor sa ibang pasyente. Salamat, Dok. Si Anne. Nanay, tara na. Ano sabing doctor? Sabi ng doktor, kailangan lang ng maliit na operasyon. At gagaling na si Baby Anne. Ayos. Sa susunod, si Bobby Ann na ang magiging bodyguard mo. Mabait na bata si Anne. Nanay, ipon ako ng pera para sa gamot mo. Ano, ipinapakita ng mga resulta ng ENA na palaging may sangag. Sabi ni Mrs. Lu, may babaeng mahaba ang buhok at sexy. Kasama ang may sakit na batang lalaki. Sila ang asawa at apo ni Lu, na bilyonaryo. Ziege, Director. Yung master, pinili naming mabuti ang mga to. Tingnan mo yung nakapulang boots. Mainay. Lumabas kayong lahat. Hi, saan ang private room 666? Ha? Private room 666. Salamat. Boss, pangatlong batch na to. Bala ka PA-ring standard? Kapapa si Lula Lu, napalo ng bata PA. Gusto lang niya ng apo, para may magmana ng angkan. Pasensya na. Ann, okay ka lang?
Nanay, tinitignan kang lalaking yun. Ignore natin, tara na. Young Master, sana sinabi Montag agad na ganito trip Montag. May asawat anak, kit, at naka-delivery uniform. Gets? Tumahimik ka. Nagtataka lang ako, may anak siya. Bakit nagde-delivery pa? Lola, ayos na ang lahat. Magpa-reserve na ng kwarto, bilis. Private room 666, ito na. Ann, pasok na tayo. Hello po. Ikaw, Lasing Kano, Buti na lang et. May backup plan SI Mama Montag. Kumusta po? magkano binigay sa'yo ni Mama? May extra service to, 200. 2 milyon para lang dito. Ann, dito ka lang umupo ha. Mag-uumpisa na si nanay. Teka, ginagawa mo to kasama ang anak mo. Sanay siyang nanonood sa tabi. Sir, may problema po ba? Palabasin mo siya. Ayoko nang may tao sa likod ko. Ann, lumabas ka muna at hintayin mo si mama, okay? Huwag kang mapapalipat-lipat ng lugar. Alam kayo na, sige na. Sir, marami akong dala. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Sir. Bakit parang pamilyar? Sir, pakiusap, maging disente ka. Ann, tayo na. Young Master, naibook na ang kwarto sa hotel. Young Master, ano NG nangyari sa inyo? Sino ang nag-arrange ng babaeng iyon kanina? Hindi ba ito yung sikat na cake delivering gayon? Ang mga staff nila, nagdi-dress pa bilang maskot. Maligayang kaarawan. Mukhang maling kwarto ang napuntahan. Cake delivery. Mahilig siyang manood sa tabi. Sir, naiilang ka ba? So, ako pala ang nagkamali sa kanya. Ma, anong ginagawa mo? Anak, sa wakas nagpakita ka ng tapang para sa akin. May tagapagmana na ang pamilya Lu. Ano nung pinagsasasabi mo? Tingnan Montag. Kinuha ko ang buhok niya at ikinumpara sa'yo. Ang resulta ay, talagang anak mo siya. Noong ang 6 na taon ang nakalipas, hindi ko alam kung paano sila. Namuhay nitong mga nakaraang taon. Naglabas na ako ng reward at nagpadala ng mga tao para hanapin sila. Ako ang ninang ni Ann, kailangan niyang magpaopera. Siyempre tutulong ako. Ito ang pera ninyo para sa bahay. Ganito, kapag kumita ako ng pera, babayaran ko kaagad. Meron talagang isang bihirang pagkakataon para kumita. Ano? Naglabas ng malaking reward si Madam Lu para hanapin ang anak ng presidente ng Lu Group na nasa labas. Hindi mo ba gustong dalhin ko si Ann sa inyong Lu Group? Para maging bilyonaryong apo. Talagang magandang paraan para kumita. Huwag mong sabihin, mukhang talagang kamukha. Ni President Lucy Ann. Kukuha ako ng ilang buhok ni Ann para sa ENA test kasama ang malamig na presidente. Huwag kang magulo. Okay, naghahanap ang presidente ng Lu Group ng personal assistant na may sweldo mula 20K, partikular na kailangan may asawa't anak. Lu Group. Oo, Pero itong resume ko.
Nanay, pero ang aking angpao para sa iyong interview outfit. Tingnan mo, mas matapang pa si Ann kaysa sa'yo. Para kay Ann. Subukan mo na lang. CJ, Ann, alis na ang ninang mo para magtrabaho. Paalam. Nanay, pwede bang makita ni Ann ang tatay bago ang operasyon? Sabi ng mga kaklase ko sa kindergarten, nagsisinungaling ka. Wala namang inaayos na artifacts sa dunhuang ang tatay. At saka, may risk din ang operasyon. Kailangan ding handa tayo sa lahat. paano naman? Tawagan ko na lang agad ang tatay. Para umuwi siya kaagad. Hello? Sino itong nuisance call? Ann, baka may ginagawa ang tatay. Tatawagan ko ulit siya, ha? May nakakita sa ospital sa iyong master. Kayong mga ito, bantayan niyo itong lugar. Kilala si MR Luna hindi nagkakagusto sa babae. Ngayon biglang may anak na lalaki. Tingnan ko kung sinong babaeng manloloko ang gumawa nito. Bulag ka ba sa paglalakad? Sino ba nagsabi na hawakan mo? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ikaw ang biglang sumalpok tapos sisihin mo kami? Honor BI sinasabi MO? Humingi ka ng tawad. Q. Ano ba ang gusto mong gawin? Yung mga bodyguard kanina, galing sa pamilya Lu, di ba? Pinapalabas sa TE, naririnig ko na ngayon. Naghahanap sila ng iyong master. Naiinggit ako. Ang pamilya Lu ay 100 taon ng mayaman. Sino kaya ang napakaswerte? Mas importante ang paghahanap sa iyong master. Swertihan nyo ngayon, huwag nyo na akong makita ulit. Kung isinilang si Ann sa ganitong pamilya, hindi na problema ang paggamot. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maaring makonekta ngayon. Nanay, uwi na tayo, gutom na ako. Ann, ano ang gusto mong kainin? Hot dog. Sige, tara. Ikaw ang nagbigay ng impormasyon. Nasaan yung babaeng may mahaba ang buhok na may kasamang 5 taong gulang na bata? Don. Nagbigay ng maling impormasyon ang nurse. Sayang ang pagpunta ko. Graduate AKO in Harvard University. Marunong ng English, French, German, at Spanish. Nagtrabaho sa pinakamalaking. Maternal at Child Care Group SA Banza. Susan. MS, Su. Kumusta? Ako si Sunyan. Graduate ng Master's of Psychology sa Hua University. May malawak na karanasan sa pag-aalaga ng bata. Graduate ng Master sa Hua University. Hindi pa nakapasok sa kahit third-rate na kumpanya. Nagsasabi ka pa na marami kang karanasan sa pag-alaga ng bata. Baka naman ito'y dahil sa pag-anak at wala kang natutunan? Sakto naman ang iyong propesyon. Tanong ko sa inyo, kung ang bata ay umiyak ng walang tigil sa publiko. Ano ang gagawin ninyo? Ayon sa child psychology, dapat panatilihin natin ang ating sariling emosyon na stable, sabihan ang bata, na ang pag-iyak sa publiko ay hindi tama, upang maitanim ang magandang ugali sa bata. Pero sa tingin ko, kapag emosyonal ang bata, mahirap siyang pakinggan ng magulang. Ang una nating gagawin ay unawain ang dahilan ng pag-iyak. Kung siya ay may sakit, gagawa tayo ng nararapat na aksyon. Pero kung nagtatantrums lang siya, hahanap ako ng bagay na gusto niya para ma-distract siya. Kapag kalmado na siya, saka ko siya kakausapin. Kahit anong sabihin mo, teorya lang yan. Susunod. Susunod. Teka,
Boss Lou, bakit kayo pa ang personal na pumunta? Tingnan mo, ngayon kahit mga baguhang nanay ay nag-apply na bilang assistant sa kumpanya natin. Talagang walang malay sa mundo. Pero sa tingin ko, may punto siya. Ito. Umupo ka. Gino, Ikaw yon? Yung babae sa bar na sumipa sa akin. naku. Yung sinipa ko sa singit ay presidente pala ng Lu Corporation. Nasagasaan niya si Boss Lou, siguradong patay siya. Hindi kaya niya ako pag-initan? Hindi pa nagsisimula ang trabaho, tapos na agad. Boss Lu, pasensya na po sa huli. Huli, Parang hindi bagay sa akin ang trabahong ito. pasensya na. Ikaw ang mananatili, ang iba ay lumabas na. Boss Lou, pero. Walang pero. Bukas na lang pumasok ka. Ano sa palagay mo ang gusto ng isang 5 taong bata? Sa disenyo ng kanyang kwarto, 5 taong bata. Ang 5 taong bata ay mas gusto ang makukulay na kwarto. Kung lalaki, pwedeng lagyan ng kulay na bughaw at magdagdag ng mga sticker. Lagyan ng bookshelf sa tabi at ilagay ang mga paborito niya. Mga picture book at laruan. Cheng Yuan, tingnan Montag. Ginawa kong playground para sa bata ang rooftop natin. Nagpagawa pa ako ng mga building blocks mula sa ibang bansa. Baka hindi ka siya sa bahay, kaya bibilhin ko na lang ang katabing villa. Inga, malapit na ang summer, dapat ba tayong magtayo ng water park para sa apo? ma, masyado niyo pong inispoil ang bata. Malayo pia yan. Ngayon lang ako nakapo. Kahit bituin sa langit, ibibigay ko sa kanya. Siksiyawan, halos wala man lang laruan. Anak ni President Lu. Isang buong palapag ang puno ng mga laruan. Ano pa kaya ang kailangan? Sana siksiyawan ay magkaroon ng ganitong tatay at lola. Tingnan mo, ano pa ang kulang? Ako, Sino yang kasama Montag? si Madam Lu. Ano ang masasabi mo? Madam Lu, dapat bilog ang sulok para maiwasang masugatan ang bata. Palitan ng magnetic cord ang curtain para maiwasang maipit. Ah, At palitan ng 2-hole outlet ang mga socket. Narinig mo? Mga detalye na to. Hindi naisip ni Matthew. yang anak ka kunin Montag na yang baby consultant. Na yan at uwi na tayo. Ma, naizugatan AKOSA tahad. Ano? Hintayin mo ako, uuwi na ako. Anong nangyari? President Lu, nasugatan ang anak ko sa tuhod. Sasamahan ba kita? Hindi na, kaya ko to, mukhang kumpleto na. Ang mga preparasyon nyo, Ganon ba? Di pa kasi ako nagkaanak, parang kulang. hindi naman. Sa pagmamalasakit mo, mas magaling ka na sa maraming ama. Kumusta naman ang asawa mo? Mabuti ba siya sa bata? Siya. Hindi pa niya alam na may anak ako. Kailangan ng bata ang ama. Naniniwala akong, kung malalaman niya, magiging masaya siya tulad ko. Na, may lounge ang opisina. Kung walang mag-aalaga, pwede mong dalhin ang bata sa trabaho. Talaga? Salamat, Boss Lu. Aalis na ako. Kailangan ng bawat bata ang pagmamahal ng ama habang lumalaki. 6 na taon na ang nakalipas, may isang bata na ako lang ang nag-alaga. Kung gusto mo siyang makita, ang address ay Funing District, Angkang Road, Happy Home. Building 3, unit 1724. Siya. Hindi pa niya alam ang tungkol sa anak ko.
Papa, Yung bata na nakita ko sa templo. Kinuha ko ang buhok niya at pinag-test sa'yo. Ang resulta, talagang anak mo siya. Noong 6 na taon ang nakalipas. Soon yan. Nyan, sa pagpasok mo sa trabahong ito, kailangan mong magpursige. Baka ito na ang daan para umangat ka sa buhay. Hindi naman ganun kadali. Pero importante talaga sa akin ang trabahong ito. Kapag kumita na ako, lilipat na kami ni Ann. Bakit? Hindi sapat ang maliit kong apartment para sa inyong dalawa. Hindi ko ibig sabihin yun. Ang dami mo ng inutang. Para sa operasyon ni Ann. Ayoko maging pabigat pa sa'yo. Ikaw, asawa, buksan mo ang pinto. Sige. Sino po ang hinahanap ninyo? Tao po, ito ba ay? Papa, handa na ang pagkain, kain na tayo. Alam ka o. Ito ba ang sinasabi mong nag-iisa kang nagpalaki ng bata? Azawa, sino yun? Isang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Binuksan ang pinto at umalis na galit. Huwag na kayong maghintay sa akin, kain na kayo. Talagang siya. Sandali lang. Salamat. Mama, nakausap mo na ba si Papa? Kailan siya uwi? Huwag kang mag-alalaan. Bago ang operasyon mo. Tiyak na uwi si Papa. Talaga? Kapag umuwi na si Papa, pwede ba siyang sumundo sa akin? SA Paralan? Gusto kong makita ng mga kaklase ko. Ang tari kayo. Siyempre naman. Kailangan ka ni Ann kaya dapat kang dumating. Kumusta? Nakita mo na ba ang bata? Hindi. Ano? Binigyan ka naman ng babae ng contact details. Paano ka hindi nakahanap? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng iwanan ang aking bilyon-bilyong apo sa labas. Kailangan mo siyang, ay sige na, sige na. Bigyan mo ako ng contact details niya. Ako na mismo ang makikipag-usap sa kanya. Bilis. Hello, kamusta? May kailangan ka ba kay Mama? Ikaf ba ang aking apo? Lola, Siyaw Ann, bakit ka naman na nangako ng lola? Noong nasa templo tayo. Okay lang, pero ngayon. Maraming scam calls ngayon, lalo na yung mga walang pangalan. Tapos biglang magkakamag-anak agad, mga scammer yan, huwag mong sagutin. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan kayo. Pamilyar yung boses. Nay. Subukan mong tawagan ulit.
Hoy scammer ka, ang lakas ng loob mong tumawag ulit. Ngayon, buong lungsod ay naghahanap sa iyong master. Sino kaya yung babaeng napakaswerte? Oo nga. Kung makakausap ko lang si President Lu ng kahit isang bises, masaya na ako buong araw. Pero siya, nakapag-anak pa kay President Lu. Talagang iba-iba ang kapalaran ng tao. Sino ito? Bakit may daladalang bata sa opisina? Hindi ba bawal? Hindi Montag ba alam? Kahapon. Si President Lu ay pumili sa kanya sa gitna ng mga aplikante na graduate ng Ivy League. Hindi ko alam kung anong meron siya. Siyawan, dito ka lang at magbasa ng tahimik. Hintayin mong matapos ang trabaho ni Mama. Naiintindihan mo, Opo, naiintindihan kayo. Hindi ako mag-ingay. mabait na bata. Hindi mo ba alam ang patakaran ng kumpanya? Bawal ang mga hindi empleyado. SA Work Area. Ginawa mo bang daycare ang opisina? Rest area ito, hindi makakaabala sa trabaho nila. At saka, pumayag si President Lu na dalhin ko ang anak ko sa trabaho. Pumayag si President Lu. Ikaw na baguhan. Paano mo nagawang gamitin si President Lu bilang dahilan? Alamin Montag. Hindi mo pwedeng isipin na close kayo ni President Lu. Hindi talagang pumayag si President Lu. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo siyang tanungin. O Yikap, Xiao Yao Yao. Anong ginagawa mo dito? Tapos mo na ba ang trabaho mo? Ako. Sunian, sumama ka sa akin. Hinahanap ka ni President Lu. bakit lahat ng tao ay kakampi mo? Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Anak, alam mo ba kung saan pupunta ang nanay mo? Ang nanay mo? Pumunta siya para kumuha ng iskriam para sa'yo. Tingnan Montag. Diretso lang sa daang ito, makikita mo ang malaking ref ng kumpanya. Tinatawag ka ng nanay mo para pumili ng iskriam. Pero hindi ako pinapakain ng iskriam ni Mama. Masakit ang tiyan ko pagkatapos. Pero ngayon, pinapayagan ka niya. Phyllis Mo. Sige na, pumili ka na ng ice cream. Ang bata talagang to, katulad ng nanay niya, hindi madaling lokohin. Ay naku. Ang ice cream ng kumpanya namin, ibang-iba sa mga nasa labas. Ang ice cream ng kumpanya namin, gawa mismo ng mga Michelin star na chef. Hindi ka tatapak kinain. Tu. Salamat, Par. Tita. Punta na kayo. Sige, Bilisan Mo. Ann, nakita mo ba ang anak ko? Nandito kami para magtrabaho, hindi para bantayan ang anak mo. Ikaw ang hindi nag-ingat, huwag mo kaming istorbohin sa trabaho. Huwag mong isipin na hindi namin alam na dala mo ang anak mo. Gusto Montag lang magpa-impress kay Boss Lu. Di iba? Mas mabuti pang huwag mo nang subukan, ganyang klase ka. Hindi ka type ni Boss Lu. Ann! Sekretary Xia, nakita mo ba ang anak ko? Saan ko malalaman? Ikaw naman, para lang malapit kay Boss Lu. Dinala mo pa ang anak mo sa trabaho. Ngayon navala. Wala kang choice kundi tanggapin ang nangyari. Ann, saan ka na ba talaga? Nanay, tulungan mo ako. Ann, nasa loob ka ba? Ikaw ba yan? Nanay, tulungan mo ako. Ginaw na ako. Ann, huwag kang matakot. Papunta na ako para iligtas ka. Ann! Nandito na ako, anak. Nanay, sobrang ginawa ko. Ilalabas kita, anak. May tao ba dito? Ann, huwag kang matulog. Kaya mo pa yan, konting tiis lang. Ann!
Nasaan na si Sunyan? Su. Boss Lu, itong si Sunyan, first day pa lang sa trabaho. Nilabag na ang patakaran ng kumpanya, dala ang anak. Ngayon hindi namin alam kung saan siya pupunta. Dapat mo siyang. Sawin ng husto. Ako ang nagpahintulot na dalhin niya ang anak niya. Kaya, nasaan na siya? Parang nakita ko siyang pumunta sa cold storage. Nasa cold storage sila. Sunyan, okay lang ba kayo? Paano napasok sa cold storage si Sunyan at ang bata? Sino sa inyo ang may gawa nito? Ikaw, Boss Lu. Gusto ko lang pakainin ng iskriyam ang bata. Hindi ko inakalang magiging ganito ang resulta. mas mabuti pang manalangin ka na walang mangyaring masama sa kanila. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Humanap ng gamit, buksan ang pinto, bilis. Oo. Sunyan. Sagot mo ako. Boss Lu, ang professional na demolition team, 20 minuto pa. Mamamatay sila sa loob. 6 na taon na ang nakalipas, sinabi mong maghihintay ka sa akin. Boss Lu. Sunyan, tibayan mo, Sunyan. Xiaoan, huwag kang matakot, nandito si Mama. Sunyan, huwag kang matulog, Sunyan. Boss Lu. Xiaoan, Boss Lu. Bakit ganito kalala ang laming? Dalhin niyo agad sa ospital. Oo. Boss Lu, hindi ko talaga inakala na ganito ang mangyayari. Sisiguraduhin kong pananagutan ito hanggang sa dulo. Kunin niyo ang misi malapit sa cold storage. Oo. Doktor, kamusta na ang kalagayan? Walang imidyate na panganib sa buhay, pero kailangan pa rin. Magpa-obserba sa ospital ng ilang araw. Ikaw na ama, paano ka nagkaganito? Ang kapabayaan mo. Mali ka, doktor, hindi ako ang ama. Hindi? Itatanong ko sa iyo. Ang bumuhat? May unkapeng GZXPD deficiency? Tama, paano mo nalaman, doktor? Ikaw at ang bata. Pareho kayong may GZXPD deficiency. Ang ganitong genetic mutation ay namamana lang sa pamilya. Ikaf na ama. Hindi Montag man lang aminin. Talagang walang pananagutan. Baka talagang anak ko si Xiaoan. Hoy, nanay. Anak, nakita ko na ang apo ko. Nasa City Hospital siya. Ano? City Hospital. Nasa City Hospital din ako. Ayos, sunduin mo ako sa entrance. Pupunta na ako. Dito ka muna, lalabas ako sandali. Anak, bilis, sumama ka. Baka mawala na naman ang apo ko. Nanay, huwag kang masyadong excited, baka matakot sila. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Kung hindi dahil sa kapabayaan mo noon. At pag-iwan sa apo ko, hindi ako maghihirap ngayon. Sa paghahanap. Bilisan Montag. Hindi siya, ano ba iniisip ko? Nag-asawa na ulit yung babae, imposibleng si Sunyan yon. Boss Lu, nakuha na ng security department ang CCTV footage. Nanay, may trabaho pa ako sa kumpanya, uwi na muna ako. Anong trabaho ang mas importante kaysa sa paghahanap ng asawa at anak? Puro kumpanya ka na lang, kaya wala kang asawa. Hindi ko naman kilala yung babae, at bigla-bigla na lang siyang nag-contact sa'yo. Tiyak na may masamang balak yan. Gusto mo ba akong patayin sa galit?
Mademe, dumating na po kayo. Naku, Doktor. Nasaan ang apo ko? Nasa likod ninyo po, sa kwartong yun. Samahan ko kayo. Nanay, gusto kong hamburger. Hindi pwede, hindi ka pa gumagaling. Hindi healthy ang hamburger. Nanay, healthy ba ang tinapay? Healthy. Yung karning baka? Healthy din. Yung letsagas? Healthy. Bakit kapag hiwalay sila, healthy lahat, pero kapag pinagsama, biglang hindi na healthy? Ang talino mo naman. Sige, kain ka na lang ng saging. Naku, apo ko. Ang paborito kong apo. Ang tagal mong nawala, halika't uwi na tayo sa bahay. Gagawa tayo en G-Suite en zur Sparerips. Gusto Montag? Ikaw po ba ang lola ni Ann? Sa wakas nakita ko na kayo. Anong ginagawa ninyo? Sabihin ninyo agad sa amo ko. Papuntahin ninyo siya rito ngayon din. Opo. Hiya, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pananagutan ng anak ko. Ang inyong mag-ina. Tita, parang ayaw po sa amin ni Ann. Mukhang ayaw po talaga niya sa amin. Nag-message pa siya na hindi na kailangang magkita pa. Walang utang na loob na anak. Kaya pala nagmadaling umuwi sa kumpanya. Ganito pala ang ginagawa niya. Hiya, huwag kang mata ko. Nandito ako, hindi ka uhahayang. Mabastos kayong mag-ina. Halika, uwi na tayo sa bahay. Sumama na kayo sa akin, Bobby. Madam Lu, may leukemia po ang apo ninyo. Kailangan niyang magpa-opera, kaya hindi pa siya pwedeng umuwi. Leukemia? Paano nangyari yon? Ayusin ninyo agad ang EIE room para sa apo ko. Tipunin ang lahat ng eksperto sa ospital para makonsulta. At kunin ang pinakamagaling na medical team. Sa buong mundo, siguraduhin ninyong mabibigyan ang apo ko ng pinakamagandang treatment. Opo, madam. Ayusin ko na piyo agad. Tita, ang hassle po nito. Hindi hasle. Ang apo kao. Dapat talaga ang pinakamaganda. Ang card na ito ay subsidiary card ng anak ko. Ang password ay 60. Ang pag-alaga ng bata ay responsibilidad din niya. Kapag matagumpay ang operasyon ni Little Ann, susunduin ko kayong mag-inapawi. Pasensya na sa pag-alaga mo sa bata. Boss Lu, ayon sa CCTE, siya ang isang paglasa at ang bata mismo ang tumakbo papunta sa freezer para maghanap ng ice cream na makita niyang bukas ang pinto ng cold storage. Akala niya nasa loob si assistant so kaya pumasok siya. Boss Lu, sabi ka unang gabi inosente talaga ako. Huwag mong isipin hindi ko alam ang iniisip mo. Kahit na hindi mo ako nahing responsable sa insidente nito. Pero nagdulot ka ng kaguluhan sa kumpanya. Kaya may parusa ka pa rin. Boss Lu. I announce mo. Babaan ang sahod at posisyon ni Sayaw-Yaw. Ang posisyon ng administrative secretary ay ibibigay sa iba. Boss Lu, ilang taon na akong masipag sa kumpanya. Bigyan niyo po sana ako ng isa pang pagkakataon. Tinuturuan mo ba ako kung paano magdesisyon? Lumabas ka. Sunyan, kasalanan mo itong lahat, puta ka. Hindi kita patatawarin. Boss Lu, hinihiling ni Lola na bumisita ka sa ospital. Para kay madam at sa bata. Nasa vat 7 sila. Ward 7. Hindi ba yun ang ward ni Sunyan? Talaga? Salamat, Boss Lu. Excuse me, yung babaeng may kasamang bata na dati dito nakatira. Saan na sila pumunta? Kakadala lang sa kanila ng lola ng bata.
Hello. Boss Lu, ito si Sunyan. Kailangan nilituan ng. Gusto ko sanang mag-leave ng 1 linggo. May problema ba sa operasyon? Siyempre, hindi. Medyo mahina lang talaga ang pangangatawan ni Little Ann. Kaya matagal na naming inayos sa doktor ang operasyon. Ngayon lang na-finalize ang schedule. Alagaan mo ng mabuti ang bata. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Salamat, Boss Lu. Naayos na ng lola ni Little Ann ang lahat. Pagkatapos ng operasyon ni Little Ann, makakabalik na ako sa trabaho. Mukhang nakontak na niya ang ama ng bata. Boss Lu. Nahanap ko na ang laruan mo. Balik tayo sa ward. Little, natakot ka ba nung mag-isa ka sa operating room? Hindi ako takot bilang tanging lalaki sa pamilya. Kailangan kong manatiling kalmado. Ang galing-galing ng ating maliit na Ann. Naging maliit na lalaki na siya. Ano ang ginagawa ninyo? Buti na lang bumalik kayong dalawa. Dali, alisin ninyo ang mga basura na ito. Hindi ko na ipapaupa ang bahay na ito. Hindi, kakarenew lang namin ng 1 taon. Bakit mo kami pinaalis ngayon? Pinapaalis mo kami. Si Miss Chia ay nagbayad ng tripleng presyo para upahan ang bahay na ito. Negosyo rin ito, kailangan kong isipin ang aking kapakanan. Tama Zia, Sunyan. Sabi mo, may daladalang may sakit na pumasok dito. Sinong pamilya ang hindi masasabing malas ito? Say Oyaw, ano ba ang sinasabi mo? Ano ang kinalaman nito sa sakit ni Ann? Tama, huwag ninyong kalimutan na may kontrata tayo. Hindi ninyo kami mapapaalis ngayon. Kinyan, tama ba? Kung tama ang alala ko, ikaw at ang asawa mo ay parehong nagtatrabaho sa Lu Corporation. Hayo ka USA iyo, lumayo ka kay Sunyan. Kung hindi, kikilos lang ako at kayang-kayang gapiin. Ang buong pamilya mo, huwag kang manggulo, ang listahan ng mga tatanggalin. Sa Lu Corporation ngayong taon ay nasa akin na para aprubahan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Sa kalagayan ngayon, wala sigurong kumpanya ang mag-alok ng trabaho sa mga tinanggal ng Lu Corporation. Niyan, ako. Narinig mo na, Sunyan, ang iyong matalik na kaibigan ay pinaalis ka. Wala namang magagawa si Ann yan. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Sino ang nagsabi niyan? Niyan, tayo na. Hindi ako naniniwala, kaming mag-asawa ay may kakayahan. Hindi naman kami mamamatay sa gutom. Ikaw, Tita Wang, palisin mo na sila. Tama na. Gusto mo kaming paalisin? Ikaw, Sunyan, alam mo ba kung kanino ang card na ito? Ginagamit mo lang ang card na ito para manakot. Tingnan mo ang itsura mo, ang dukha mo. Sabihin mo ang buong katawan mo. Ay hindi ka tumbas ng barya lang sa card na ito. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Mukha kang. Nababaliw sa pera. Basta na lang kumuha ng card. At sinabing black card. Niloloko mo ba kami? Dali, kunin ang mga gamit at umalis na kayo. Huwag na kayong magpahiya dito. hindi ako nagsisinungaling. Ibinigay ito sa akin ng lola ni Ann. Ibinigay ito ng lola. Lola? Akala mo ba tangga ako? Ito ba talaga ang card na ito? Pero ito ay eksklusibong black card ni Lu. Anong klaseng tao ka? Akala mo sa'yo ang card na ito? Hindi mo naman siguro iniisip na ikaw ang asawa ng pinakamayaman? Si Lu. Kita mo tama ako diba? Ni hindi mo alam to, tapos nagmamalaki ka pa tungkol sa card na ito. Binigay ito ng lola ng bata, at talagang hinahanap ng pamilya Lu. Ang iyong madam at ang bilyon-bilyong apo. At si Ann ay talagang Kamuka ni Lu. Ziga na. huwag ka nang mangarap dito kung hindi ka alis. Tatawag ako ng tao. Tama, zinian namin. Ang asawa ni Lu at itong card ay ang eksklusibong black card. Ni Lu. Anong sinasabi mo? Niyan, alam ka o. Ayaw mong magpakilala,
gusto mong low-key. Pero sobra na talaga ang dalawang to. Nagpakita ka na nga ng eksklusibong black card ni Lu. Ayaw pa rin nilang maniwala na ikaw talaga ang asawa ni Lu. May duda PABA? Ay naku. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Huwag niyo po akong Pansinin. kung sinabi niyo lang na kayo ang asawa ni Lu. Hindi lang ipaparenta, ibibigay ko pa sa inyo ang bahay na ito. Isa lang siyang bagong pasok na assistant. Paano siya maging asawa ni Lu? Sunyan, sa tingin ko, may masamang hangarin ka. Gusto mong gamitin ito. Para akitin si Lu. Bukas palisin kita sa kumpanya. Siyayaya, dilata montag ang mata montag. At tingnan mo, gaano kamukha. Sian at si Lu. Tita Wang. Kunin mo, i-check natin ang card ngayon din. Maniwala ka sa akin, ito ang pagkakataon para mapatunayan ang identidad mo. Tita Wang, swipe montag na. Talagang i-check natin. Titingnan KO. Kayong tatlo. Kung paano kayo lalabas dito. Anong pinagmamalaki mo? Nagpapanggap ka lang, tingnan mo nga. Kung may kakayahan ka, Sayang PA ong effort KO. nadalhin ang machine. Kayong dalawa ang itsura nyo. Hindi kayo karapat-dapat makipagkompetensya kay Miss Chia. Successful. Paano? Ikaw lang naman ay isang. Mahirap na may pasang bata. Saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Hindi ako naniniwala. Maniniwala ka man o hindi, nabayaran na namin. Ngayon, umalis ka na kung hindi isusumbong kita sa pagpasok ng walang pahintulot. Yan, tulungan mo akong bantayan si Little Ann. Tapos ayusin mo ito, tatawag lang ako. Hindi dapat kayo ang gumagawa nito. Ako na ang bahala. Bilisan mo, tingnan mo itong mga pendant, noong huli. Nung nakita ko yung bata, hindi ko siya nabigyan ng regalo. Ngayon, kailangan kong bawiin ito. Ma, kami lang naman ay pansamantala, walang seryosohan. Hindi nyo kailangang maghanda ng ganito. Ano ba ibig mong sabihin? Ayaf montag beng. Panagutan sila? Ma, tignan nyo, kakakuha lang niya ng card, gumastos na ng ganito. Kung hindi pera natin ang habol niya, ano pa? Ang manugang ko, libreng gumastos kung ano ang gusto niya. At saka, siya ay isang single mother, may dalang. May sakit na anak, talagang kailangan niyang gumastos. Single mother, may sakit na anak. Hindi ba't si Sunyan ito? Ma, anong sakit ng bata? Oo. Oy, anak. Tita, pasensya na, emergency lang ngayon, wala akong choice. Kundi gamitin ang card mo. Okay lang anak, gastusin mo lang, ang anak ko ay... Hoy, Tingnan mo, tumawag pa para magpaliwanag. Huwag mong gamitin ang masamang intensyon mo para siraan siya. Ang manugang ko, ako ang bahala sa kanya. Bilhin mo yung buong building na tinitirhan niya. Bilhin mo lahat. Sabi ko na, isang mahirap lang, paano? Magiging asawa ni Lu. Minakaf montag yung kat. At itong tao, nagpe-pretend lang na mayaman. Cheo Yao, hindi ka ba titigil? Sinyanyan, sinabi lang sa pamilya ni Lu. At gusto mo na naman siyang siraan? EMS siya, binayaran na ni MS Su. Ang bahay, huwag ka nang magulo. Wala siyang pera pambili ng bahay. Sa tingin ko, may sugar daddy siya. Baka hindi malinis ang pinanggalingan ng pera niya. Tita Wang, makingat ka, baka. May mangyari, baka madamay ka pa. MS Su, baka gusto mong.
MS Su, ang buong building. Ay tapos na ang transfer, simula ngayon. Ang buong building ay sa iyo na. Buong building? Buong building. Oo, buong building. Paano nangyari yon? Kung kaya niyang bilhin ang buong building, bakit siya dati ayaw mo pa? Kayo BASA Property Management. Nagkakamali ba kayo? Ngayon ang buong building ay pagmamayari na niya niyan. Paano nagkakamali? Manager, palisin niyo na siya. Agat-agat. Ma'am, umalis na po kayo kagat. O kami ay magpapatupad ng mahigpit na aksyon. Sieger alles na ako. Sunian, hintayin Montag ako. Marami akong paraan para pagbayarin ka. Lumayo ka. Nasagi Montag ang bakkao. MSU, kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang sa akin. Hindi na muna kami makikialam. MS Su, humihingi kami ng paumanhin sa nangyari. Dahan-dahan po. Nyan, sabihin mo sa akin ng totoo. Hindi dapat mong talaga Lu. Bilyonaryong asawa mo. Yan, ano ang sinabi mo? Lu palagim. Ng toy room, ako pa ang tumulong magdisenyo. Paano maaaring ako ginang Lu? Ano ang kwento ng card na ito? Ayon sa mga kasama ko sa sekretariat, sinabi ng mga kasamahan na ang card na ito ay kabuuan ng Lu. At sino pa ba ang may ganong kayamanan? Para bilhin ang buong building? Uun ka, may contact number ka and tatay Mixiao andi ba? Kunin ito at ihambing ito sa kabuwang numero ng telepono ni Lu. Malalaman natin agad. Sige, subukan ko. Hello, Lu Kabuwang. Kamusta na si Xiaoan? Maayos ba ang operasyon? Maayos naman. Salamat sa tulong ng tatay at lola ni Xiao anitong nakaraan. Lu, salamat sa pagpapaalala sa akin. Nahanapin ang tatay ni Xiaoan. Mabuti naman at nakita mo na. Nga pala, kailan ka babalik sa trabaho? May kailangan ako sa'yo. May problema ba? Wala, tungkol lang sa pagpapalaki ng bata. Sige, bukas na ako babalik. Talaga? Ayos. Kita-kits bukas. Tinawagan ka lang pala para pabalikin sa trabaho. Akala ka OPA naman. Imposible namang. Paano maaring makipag-ugnay sa isang tao tulad ng Lu? Sayang ang pangarap kong sumikat kasama ang best friend ko. Basak na. Hala, tingnan mo ito. Ayon sa announcement ng bangko, marami palang may-ari. Hindi lamang ang Lu ay maraming tao ang mayroong. Ganon pala. Pero ang pakiramdam ng pagpapalayas kay Xiao Yao ay sobrang sarap. Hindi kita Matthias. Assistant Su, ano, tu? Pasensya na, Boss Lu, mali ang napasukan ko. Hindi ba yan si Zunian? Bakit siya kasama? Ni Boss Lu? Elevator NG Presidente, tu. Kahit si Ed Yao Yao kapag kasama si Boss Lu, hindi nakakasakay dito. Anong karapatan niya? Talagang may kakayahan itong si Sunyan. May asawa na siya, bakit ganito siya ka-close sa akin? Boss Lu, pasensya na, si Little Ann kaninang umaga.
Ay may mood swing, pinakalma ko muna kaya na-late ako. Okay lang, naintindihan ko. Na pala, sabi mo dati may mga tanong ka tungkol sa pagpapalaki ng bata. Ano iyon? Nga pala, pakibook mo yung lunch reservation. Nasend ko na sa'yo yung address ng restaurant. Sige, business meeting ba? Hindi, pupunta ako para makipagkita sa nanay ng bata. Ah, bakit sa iisang lugar? Bakit dalawa ang cellphone mo? Hindi ba hassle? Isa para sa trabaho, isa para sa personal. Minsan kasi nag-aalala ako na baka mamiss ko yung message ng tatay nilituan. Sa alin ako nakalista? Pwede mo ba akong tulungan pumili ng regalo para sa nanay ng bata? Siyempre naman, Boss Lou. Kung hindi mo alam, ang gusto ng misis mo ang pagpili ng alahas. Ay safe na option. Pakikuha mo yung pinakabagong. Brilliant bracelet ng Bulgari. Siege, Boss Lou. Na pala. Paano kung hindi ko alam yung size? Alam mo ba yung approximate na height at weight ng misis mo? Pwede nating i-calculate yung size based doon. Yung body type niya. Pareho sa'yo. Salamat. Boss Lou, yung hinihingi Montag, handa na. Okay. Pwede mo bang subukan? Ah, parang hindi tama to para sa misis mo. Ang regalong to. Okay lang, pareho kayo ng body type. Mas maganda kung susubukan mo para makita ang effect. Boss Lou, tingnan mo, ang ganda ng necklace na to. Maganda rin ang craftsmanship, bagay na bagay sa misis mo. Talagang maganda. Tingnan mo na lang ang iba. Maganda rin ang bracelet na ito, bago ang disenyo at kumikinang. Magugustuhan talaga ito ni misis. Ito na lang, ipabalot mo at ilagay sa kotse. Siege, Presidente Lou, kung wala ng ibang bagay, aalis na muna ako. Sige, salamat. Mag-order pa ng isa, yung puno ng brilyante. A Siege, Presidente Lou. Nian, balita ko kay Presidente Lou. Ay espesyal ang relasyon mo. Nakakainggit naman. Oo nga, narinig naming ikaf ng gayon. Ay paborito ni Presidente Lou. Sana alalahanin mo kaming. Lahat sa hinaharap. Huwag kayong mag-alala, ginagawa ko lang ang trabaho. Kunang maayos. Sunian, wag kang magunwariduan. Ganyan ka, gusto mo lang umakyat kay Presidente Lou. Para yumaman. Mas mabuti pang tingnan mo muna kung ano talaga ang estado mo sa buhay. Sa Yaoyaw, anong pinagsasabi mo? May asawa at anak na si Presidente Lou. At may anak din ako. Huwag mong siraan ang relasyon naming dalawa ni Presidente Lou. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Halika, mga kasama, pakinggan niyo to. Noong bumili ka ng bahay, ginamit mo ang black card ni Presidente Lou. At kaninang umaga, sinadya mong pumasok. Sa eksklusibong elevator niya. Hindi ba't panunuyo yan? Ano pa ang ibig sabihin yan? Toto ba? Kaya pala napansin siya ni Presidente Lou. Gumamit pala ng mga ganitong paraan. Ang galing niya. Ilang buwan pa lang siya dito, nakuha na ang atensyon ni Presidente Lou. At binigyan pa ng black card. Anong black card?
Presidente Lu, sinasabi ni Secretary Xian na ang black card na ginamit ko ay ang inyong eksklusibong black card, pero ang black card na yun ay mula kay Lola Ann ibinigay para alagaan si Little Ann. Sayaw-yaw. Naalala ko noong huli, malinaw kong sinabi sa'yo. Kumpanya ito, hindi lugar para magkalat ng chismis. Hindi po, Presidente Lu, may ebidensya ko ngayon. Tingnan nyo. Tama na. Noong huli, ikaw ang dahilan kung bakit nakulong sina Sunian at ang anak niya. Sa malamig na silid. Muntik na ngang may masamang mangyari. Ngayon naman, ikaw na naman ang kumakalat ng walang basihang chismis sa kumpanya. Kung gusto mo pang manatili sa Lu Corporation, itigil mo na ang mga gawain yan. Lu, hindi talaga ako ang may kasalanan noong nakaraan. Kahit ano pa ang mangyari, may kaunting responsibilidad ka pa rin. Mula ngayon, ingatan mo ang iyong bibig. Kung hindi, huwag mong sisihin kung ano ang mangyari sa'yo. Nga pala, ipinasabi ko sa'yo na mag-book ng restaurant, nagawa mo na ba? Naayos ko na lahat. Umalis ka. Hoy, sandali. Lu, Saan ka pupunta? pupunta rin ako sa Rose Manor. May nakaschedule akong tao doon. Malapit na ang oras, kaya Ang Rose Manor ay nai-reserve ko na at walang makakapasok ng walang aking imbitasyon. Walang ibang makakapasok. Lu, baka nagkamali lang ako ng address. Babalik ako para kunin ang cellphone ko. CJ, Ano to? Bakit ganito ang cellphone ko? Anong tinitingnan mo? Natapos mo na ba ang pagpiprint ng mga dokumento? Bilisan Montag. Opo. Pinahiya mo ako sa harap ni Lu. Ngayon wala kang paraan para makipag-ugnayan. Nawala ang cellphone ng sponsor. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Wala nang oras, kailangan ko munang ipaayos ito. Pagkatapos, hahanapin ko ang mga tala ng komunikasyon. ano yon? Anak, nakarating ka na ba sa Rose Manor? Nakita mo na ba ang babaeng yon? Hanggang ngayon hindi pa siya dumadating at hindi rin siya makontak. Mukhang ayaw talaga niyang pumunta. Maghintay ka pa, baka may nangyari sa kanya. Huwag kang alis ng maaga. Hey Naku. Rose Manor nga talaga. Ito na ang private room. Hello po. May tutulong ba ako? Hello, may lalaki po bang naghihintay dito kanina? Opo, umalis po siya mga ilang minuto na ang nakalipas. At sinabi niyang itong kahon ay para sa babaeng darating. Yon po siguro kayo. Kayong babae po ba yon? Hindi ba't ito ang regalo ni Lu para sa kanyang asawa? Baka si Lu ang ama ni Little Ann. Salamat po.
May rest area ang kumpanya kung walang mag-aalaga sa bata. Pwede mong dalhin ang bata sa opisina. Noong nakaraan, ikaw ang dahilan kung bakit naipit si Sunyan at ang kanyang anak sa cold storage. Muntik na ngang may masamang nangyari. Kumusta si Sunyan? Lu, Sunyan, bakit ka nandito? Lu, hindi ba't ikaw si? Sunyan o Sunyan? Ang lakas ng loob mong mag-isip, akala mo. Si Lu ang tatay ni Xiaoan. Ano ba? Wala, Lu, hindi ba't andito ka para makita ang misis mo? Nasaan siya? Hindi siya dumating. Buti na lang dumating ka. Ito. Ibigay ko na sa'yo. Hindi pwede, ito'y para sa misis mo, hindi ko pwedeng tanggapin. Nakita kong gustong-gusto mo ito kaninang umaga. Tanggapin mo na. Talagang hindi pwede, Lu, napakamahal nito. Sunyan, bilang aking assistant. Minsan ay kailangan mong sumama sa akin sa ilang okasyon. Huwag kang masyadong simple. Tanggapin mo na. Sige na nga. Ganun pala. Salamat, Lu. Sakay ka na, ihahatid kita pabalik sa opisina. Pupunta ka sa trabaho, naiwan si Xiaoan sa bahay, hindi ba't nakakabahala? Ah, si Lola ni Xiaoan, paminsan-minsan ay dumadalaw. At sabi ng doktor, sa susunod na buwan ay pwede nang pumasok si Xiaoan sa kindergarten. Mukhang mabuti naman ang trato nila kay Sunian at sa anak niya. Medyo okay naman. Eh yung tatay niya, mabuti ba siya sa inyo? Ay naku, mabubuwag na. Hoy, tita. Nakuha mo na ba ang papeles ng paglipat ng ari-arian ng gusaling iyon? Binili mo ba ito para sa akin? Napakagastos naman. Tanggapin mo na lang, ito'y regalo ng anak ko. Sa mga nakaraang taon, ikaw lang ang nag-alaga kay Xiaoan. Pakiramdam niya ay may utang siya sa'yo. Salamat, tita. Mabuti naman. Kahit ako ay nagulat, nais niyang ampunin si Xiaoan. At tinulungan pa kami sa problema sa bahay. At kahit na nahuli ako kanina, nauna na siyang umalis. Ngunit iniwan ako ng regalo. Ano ang kahit na mas kasawin? Narating na namin ang opisina ni Lu. Lu, aakyat na ako, sige. Puntahan niyo ako sa conference room. Lu, may problema ba? Kanina sa kotse, sinabi mong papasok si Xiaoan sa kindergarten. Bakit? Ang anak ko ay papasok din sa kindergarten sa susunod na buwan. Kaya siguro si Boss Lu ay gustong magtanong tungkol sa bata. Kung ano ang mga dapat ihanda para sa pagpasok ng bata sa kindergarten. Ay, Para sa bata, ang kindergarten ay isang bagong kapaligiran kaya kailangang ihanda muna ang kanyang kaisipan. Pwede ring maghanda ng mga laruan na gusto niya para madagdagan ang kanyang kapanatagan. At maghanda ng ilang palit na damit. Itabi ang contact number ng teacher para sa mabilis na komunikasyon kung may problema. salamat ha, ang detalado mo mag-isip.
Sige, magtrabaho ka muna. Putanggina, bakit ganon ka kapaborito ni Boss Lou? Tingnan natin kung paano kita pagtatagpi-tagpiin. Sunyan, may meeting tayo kay Boss Wang mamaya para sa collaboration. Walang available SA Department Nio, ikaf na lang pwede. May alaga akong bata mamaya, medyo mahirap. Hindi naman tatagal ang meeting, Saka. May double pay tayo sa ganitong. Overtime. Kung hindi lang talaga busi ang team mo, hindi kita kukulitin nito. Kahit tapos na ang operasyon ni Ann, malaki pa rin ang gasto sa aftercare. Yung tatay niya, kakabili lang ng bahay. Hindi ko na naman pwedeng utang sa kanila. Sige, pupunta ako. Okay, sundin mo na lang ako pagkatapos ng trabaho. Oh, si Boss Wang ay major client. Huwag mong sasabihin ang hindi dapat. Nandyan na si Boss Wang, mauna ka na at alukin mo. Pupunta muna ako SACRA. Magandang gabi po, Boss Wang. Ako si Sunyan. Executive Assistant ng Lu Corporation para po sa collaboration. Assistant Su, Oi, Yupo Yupo Yupo. Ha ha ha. Tara, inom muna tayo, hehehe. Para SA successful na partnership, Tara, hehehe. Boss Wang, pasensya na po. Hindi po ako masyadong umiinom. Paano tayo magkakadial kung hindi tayo inom, di ba? Hindi Montag. Ibibigay ang mukha ko. Hindi po, Boss Wang. Talagang hindi lang po ako sanay uminom. Boss Wang ay. Boss Wang, huwag po kayong magalit, bago lang itong assistant. Ni Boss Lou, hindi PA alam ang protocol. Kung gusto niyong uminom, Ako na lang po ang sasabi sa inyo. Ayun, mas maganda yan. Boss Wang, sandali lang po. o huwag ka na ring umurong kung hindi ka inom. Kung pwede, sana lang ang ipampapawi ng galit kay Boss Wang. Boss Wang, huwag na po kayong magalit. Ngayong araw, siguradong masisyahan kayo. Sige. Pasensya na po, Boss Wang. Saan na lang ang aking ialay sa inyo? Ha ha ha, halika. Ano ba itong tsaa? Ay, Boss Wang, naalala ko bigla. May konting gawain pa ako sa bahay. Si Assistant Su ay ipagkakatiwala ko na sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Secretary Chia. Si Assistant Su ay alagaan ko ng mabuti, hehehe. Seya Oyaw, ikaw. Boss Wang ay isang mahalagang bisita. Huwag mo siyang pabayaan. Ha? Si Ayaya. Huwag kang matakot. Boss Wang, huwag. Assistant Su. Kung sasama ka sa akin, hindi ka mawawalan. Hahaha, marami kang makukuhang benepisyo. Bitawan mo ako. Seya Oyaw, bakit ka nandito? Dumating ako para kausapin si Boss Wang tungkol sa negosyo. Tapos na kami. Ngayon ay. Sino ang nasa loob?
Mga kasamahan mula sa sekretarya, nag-asikaso kay Boss Wang. Naku, Boss Lu, alam mong naman. Gusto ni Boss Wang ang uminom kasama ng magagandang dalaga. Siguro ngayon ay lasing na siya. Kalokohan. Alam mo naman ang ugali ni Boss Wang, hindi ba? Kailan pa naging paraan ng Lu Corporation ang pagbebenta ng empleyado? Para lang sa kontrata. Oi, oi. Boss Lu, si Boss Wang ay. Matagal na siyang kliyente ng kumpanya at marami siyang naidulot na kita sa atin. Kung ngayon ay kanselahin natin ang pakikipagtulungan, baka masama ang epekto sa kumpanya. Hindi maganda. Ha ha ha. Boss Wang, bitawan mo. Labag sa batas ang ginagawa mo. Huwag kang mag-alala, darling, sumama ka na lang sa akin. At tiyak na magiging masagana ang buhay mo. Ha ha ha. Tulong! May tao ba dyan? Tulong! May tao ba? Huwag kang umasa. Kahit sumigaw ka ng sumigaw, walang tutulong sa iyo. Ako ay assistant ni Boss Lu. Huwag mong gawin ito. Sigurado siyang mananagot. Ha 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 ha. Assistant, hihi. Ako ay isang matagal ng client ng Lu Corporation. Mahigit isang dekada na, at bawat taon ay nagbibigay ako ng malaking kita pa sa kanya. Alam mo ba? Naniniwala ako na si Lu Chen Guiwan ay hindi mag-alala dahil lang sa isang maliit na assistant at makikipag-away sa akin. Dapat mong sundin ang sinasabi ko. Sumunod ka na lang sa akin. Kung hindi, kapag ako'y nagalit, hindi maganda ang kahihinatnan mo. Oi, oi. Hoy, Boss Lu, pakinggan mo. Wala namang nangyayari ngayon. Dibia. Huwag kang aalis. Sa palagay ko, si Boss Wang lang ay lasing. Nagwawala lang dahil sa alak. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para bantayan. Tiyak na walang mangyayaring masama. Tayo na. Huwag kang mag-alala, walang magliligtas sa iyo. Sumunod ka na lang sa akin na maayos. Huwag, bitawan mo ako. Ayos. Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Kapag lumaban ka, mas lalo akong nasasabi. Kung marunong ka, sumunod ka na lang sa akin. Ha ha ha. Mayroon bang tunay na Diyos na maawain sa mundong ito? Sino ang magliligtas sa akin? Boss Lu, tulungan mo ako. Okay na. Boss Lu, malaking pagkakamali lang ito. Nag-usap lang kami tungkol sa collaboration. Hihi. Aray. Siya ay tao ko, walang dapat gumalaw sa kanya. Ay, hindi Boss Lu, yung maliit na babaeng iyon. Ang nangakit sa akin. Ayusin mo siya para sa akin. Ang gumalaw sa tao ko, dapat magbayad ng halaga. Si, Aray, Aray. Boss Lu, Pakios ab, Patavarin Montag Ako, Patavarin Montag Ako. Sunyan, kumusta ka? Hindi pwede. Hindi ako dapat magpadalos-dalos, nakita na niya. Ang ama ng bata. At ako ay may connection pa rin. Sa babae noong 6 na taon ang nakalipas. Sunyan. Gusto mo ba ang ama ni Xiaoan? Hindi. Walang pagmamahal sa pagitan namin. Pwede mo bang iwan siya? Bakit? Dahil nahulog na ako sa'yo. Paumanhin Boss Lu, wala akong nakita. Ihatid si Miss Su sa ospital. Sige. Gising na. Boss Lu. Pasensya na, nag-abala ako sa'yo kagabi. Okay lang, hindi naman kasalanan mo. Kumusta ka? May nararamdaman ka pang sakit? Okay lang ako. Sunyan.
May asawa na si Boss Lou, bakit mo siya ginulo? Naaalala mo ba ang nangyari kagabi? Kasi nagustuhan na kita. Pero ano ba naman to Boss Lou, siya? Hindi ba't may asawa at anak na siya? Boss Lou, kagabi. Buong gabi ka ba sa ospital? Hindi kaya magalit ang misis mo? Walang pagmamahal sa pagitan namin. Dahil lang sa aksidente noong 6 na taon ang nakalipas, kaya nagkaroon ng anak. 6 na taon na ang nakalipas. Nakatulog ka ng isang araw, dapat gutom ka na. Bibili ako ng lugaw para sa'yo. Salamat, Boss Lou. Siyawan. Neka? Miss na Miss Kira. Nasa ospital ako ngayon, Siyawan. Kagabi. Nakinig ka ba kay Lola? Anak, bakit ka nasa ospital? May sakit ka ba? Okay lang po, may nangyari lang, huwag kayong mag-alala. Nay, gusto kong pumunta sa ospital. Nag-alala ako. Siyawan, okay lang sinay, manatili ka lang sa bahay. Makinig ka kay Lola. Naiintindihan mo? Tita, Siyawan, ipagkakatiwala ko na sa inyo. Huwag kang mag-alala, anak. May sarili siyang pamilya at mga taong nagmamahal sa kanya. Bakit pa ako makikialam? Boss Lou. Magpahinga ka muna, may trabaho pa ako sa kumpanya. Aalis na ako. Bakit? Kasi nagustuhan na kita. Huwag mo nang isipin. Sa pagitan mo at niya. Balik sa kumpanya. Lola, tingnan mo to SI na to AKO. To SI Lola. Ang galing NG drawing Montag, Siyawan. Mamaya. Ipapaframe KO, tu, okay? Nanay, dumalaw kami ni Lola. Nandito si Baby Ann. Mamaya na lang uwi ni nanay. Diyan ka muna maglaro. Kumain ka ng malaking mansanas. Kagabi overtime ka lang. Bakit ganito na ang itsura mo? Sinobeng walang puso mong amo. Ang gumanyan sa'yo. Okay lang po tita, mabait naman po ang boss ko. Palagi naman po niya akong inaalagaan. Kahit anong alaga, hindi dapat isakripisyo ang kalusugan. Neng, makresign ka na lang. Kayang-kaya kitang buhayin kasama si Ann. Tita, gusto kong sarili kong kakayahan ang bumuhay kay Ann. At maging mabuting halimbawa sa kanya para malaman niyang dapat sikapin ang lahat ng bagay. Mabuti kang bata. Gusto ka o yang ugali Montag. Huwag kang mag-alala. Pakakasunduin ko yung tarantado para puntahan kayo agad. Sandali lang. Puntahan agad ni Xia Yaoyao ang opisina ko. Direktor Lu,
hanap po ninyo ako? Si Ayaw, paano mo ipapaliwanag ang nangyari kahapon? Kahapon. Hindi ko rin po alam ang nangyari kahapon. Nagulat din ako sa nangyari kay Sunyan. Talagang nagulat ako. Hindi mo alam? Paano ba sabi na ipinadala sa iyo ni Director Wang? Direktor Lu, nakamali lang po ako. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Patawarin niyo na po ako ngayon. Tama na. Marami na akong beses na binigyan ng pagkakataon. Simula ngayon, tinanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na agad sa kumpanya. Wag po Direktor Lu. Alam ka una po ang mali kao. Ano po Direktor Lu? Talagang alam ko na po ang pagkakamali ko. Bitawan mo ako. Sunian, hintayin Montag. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakaganti. Anong tingin-tingin? Ma, ano po nangyari? Cheng Yuan, balak kong. Silahin silang mag-ina sa bahay. Nasugatan kasi ngayon ang batang ito. Hindi pwedeng walang mag-alaga. Magandang oportunidad din para mas lumalim ang relasyon ninyo. Ma, may gusto na akong iba. Hindi na ako pwedeng makipag-ugnayan pa sa kanya. Anong ibang babae? Lu Cheng Yuan, makinig ka sa akin. Kapag nakipagrelasyon ka sa mga babaeng hindi disente, babaliin ko ang mga binti mo. Mabuti si nanay, hindi siya tulad ng iniisip mo. Niloloko ka lang niyan, sabi ka OSIO. Sinyan lang ang gusto kong manugang. Kung gagawan mo siya ng masama, hindi kita papatawarin. Ano ng pangalan niya ulit? Huwag kang magpaliko ng usapan. Isasama ko na siya sa bahay mamaya. Umuwi ka agad pagkatapos ng trabaho. Ma, pwedeng bayaran ko na lang siya. Pero ang pakasalan siya. Hindi pwede. Habang nandito siya, hindi muna ako uwi. Walang hiya, tong anak kao. Pagbibigyan ko siya. Nene, sumama ka na lang sa amin. Mas madali rin para malagaan ko kayo. Tita, parang hindi maganda. Tara na ma. Malaki ang bahay ni Lola. Sige, salamat po, tita. Walang anuman. Ang ganda po ng bahay ninyo, tita. Ano ba yan, bahay Montag na rin, tu. Diyan kayo matutulog sa kwartong yon. Ann. Samahan mo si Lola, mag-aayos lang ako ng kwarto. An, dito na tayo magdriving, okay? Lola, ano itsura ni Papa? Kulang papa sa drawing ko. Tingnan Montag, an. Ganyan itsura ni Papa. Kamuka Montag, DIBA? Parang nakita kayo na si Papa. Ma, tingnan mo. Ano yan, Ann? Litrato yan ni Papa. Nene, punta carito sandali. An, maglaro ka muna diyan. Nin, itong bracelet. Tanggapin mo, para to sa mga babaeng magiging asawa ng mga tagapagmana ng pamilya Lu. Napakahalaga nito. Tita, hindi ko po pwedeng tanggapin to. Ono bie, tu. Para sa akin, ikaw na ang manugang ko. Kailangan mong isuot to. Salamat po, tita. Ma, ang ganda ng bracelet mo. Di ba? Pasok. Sir Lu, ito po yung dokumentong kailangan ninyo. Yung bracelet. Hindi ba't binigyan na kita ng bracelet?
Bakit hindi mo suot? Yung binigay niyo po noon, napakamahal. Binigay po ito ni Lola kay Ann, sinabihan ako na suotin palagi. CJ. Bagay na bagay sa'yo. Kung wala na pong iba, aalis na po muna ako. CJ. Palagi akong may dalang payong, bakit ngayon lang ako nakalimutan? Bahala na, mababasa na lang ako. Sunyan, sakay ka, ihahatid kita pauwi. Lu, hindi ka ba matagal nang umuwi? Okay lang, maghihintay ako hanggang tumigil ang ulan. Hindi ito titigil agad, sumakay ka na, ihahatid kita pauwi. Salamat, Lu. Ang huli mo nang umuwi, bakit ngayon ka lang? May mga proyekto pa akong hindi natatapos. Gusto kong matapos agad. Huwag kang masyadong magmadali, magpahinga ka rin. Baka ka mapagod ng sobra. Mag-iingat ako. Isuot mo ang seatbelt. Tara na. Lu, kanan sa susunod na kanto. Hindi ito ang daan pauwi sa amin. Saang subdivision ka nakatira? Lu, dito na lang ako bababa, malapit na ako. Wala namang bahay sa paligid dito. Dito ka bababa? Dahil ikaw ang naghatid sa akin, baka makita ako ng tita mo. Baka magkaroon ng hindi magandang hinala. Malapit na lang ako, ilang hakbang na lang. Salamat sa paghatid, Lu. Sige, mag-ingat ka. Lola, bukas na ako papasok sa kindergarten. Pwede bang si Papa ang maghatid sa akin? Siyempre naman, tatawagan ko na lang si Papa. Hello, Nay. Bukas na ang apo mo sa kindergarten. Hindi mo ba ihahatid ang anak mo? Nay, may board meeting ako bukas. Wala talaga akong oras. Isang buwan ka nang hindi umuwi, hindi pwede, kailangan mong maghatid bukas. Bukas, kailangan mong ihahatid ang apo ko. Narinig ko na nakikipag-collaborate ang pamilya nyo sa Lugroup. Ang swerte nyo naman, ang taas ng kita ng Lugroup ngayong taon. Sino ba ang hindi gustong makipagtulungan sa Lugroup? Hindi na kayo mag-alala sa negosyo nyo ngayong taon, tama? Ang galing talaga ng asawa mo. Huwag ninyong ganyanin, swerte lang ang asawa ko. Tingnan ninyo yung mag-ina, hindi ko pa sila nakikita dati. Ang simple ng suot nila, baka naman. Dito sila mag-aral? Impossible naman, wala silang suot na branded. Hindi naman basta-basta makakapasok sa kindergarten natin. Tama ka diyan. Nanay, bakit nila tayo sinasabihan ng ganyan? Nanay, bakit nila tayo sinasabihan ng ganyan? Maliit na Ann, huwag mo nang pansinin ang mga salitang iyan. Ipinadala ka ng nanay mo sa paaralan para maging mas magaling ka. Huwag kang makipagkumpetensya, alam mo? Alam KONA. Ang galing mo. Ang paghahambing, ganyang salita, mga mahirap lang tulad mo. Ang kayang sabihin. Ang edukasyon ng bata, walang kinalaman sa estado ng buhay. Anong karapatan ninyong insultuhin ng tao? Pinaghirapan namin ipasok ang anak namin sa paralang ito. Hindi para maging kaklase niya ang mga hamak tulad mo. Tingnan mo nga ang sarili mo, dalhin mo na ang anak mo. Umalis na kayo rito para hindi kayo mapahiya. Sa pagpapalaki ng bata, ang ugali ang pinakamahalaga. Kayong mga humuhusga sa itsura, hindi ninyo alam ang respeto sa kapwa. Hindi kayo karapat-dapat maging magulang. Sino KBA para turuan ako? Huwag ninyong saktan ang nanay ko, masasama kayong lahat.
Ikaw na maliliit na bata, sasagot ka pa? Alamin mo ang gagawin ko sa iyo. Tigilan ninyo. Ang laki ng mga loob ninyo. Hindi ba ito si Lola Lu? Bakit siya nandito? Lola Lu, matagal na tayong hindi nagkita. Ang asawa ko ay chairman ng Lee Group. Dati tayo ay nagkita rin minsan. Lee Group. Medyo naalala ko, talagang karangalan ko. Ikaw ba yung humawak sa manugang kao kanina? Ang pakikipagtulungan sa pamilya ninyo, hindi na ito isa sa alang-alang ng Lu family. Manugang? Sila ba ang hinahanap ng Lu family? Ong young madam at ong young master? Lola Lu. Kanina ay bulag ako, patawarin mo na ako. Lola Lu, kanina ay hindi namin kayo nakilala. Patawarin mo na kami na. Ang magsosorry sa iyong madam at iyong master. Makinig kayong lahat. Si Sunyan ang kinikilala kong manugang ng Lu family. Si Sutsiawan ang tanging bilyonaryong apo ng Lu family. Sinuman ang saktan sila, kalaban niya. Ang buong Lu family. Tita, taga Lu family kayo. Tita, ang anak nyo. Ay si Lo Qingyuan ba? Kapag naalala ko yung walang utang na loob na anak na yan, nagagalit ako. Pero huwag kang mag-alala, mamayang gabi magkakaroon ako ng party. Para ay deklara ang identidad mo, hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. Ma, halika sandali. Ma, paano mo na ideklara ang identidad ng babaeng iyon nang walang paalam? Hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ko. Ano ba ang masama kay niyan? Bakit ayaw mong tanggapin siya? Dahil matagal na akong may gusto sa iba, bukod sa kanya. Hindi ko tatanggapin ang sinuman. Papa, Xiaoan, bakit ka nandito? Cheng Yuan. Kilala Montag Palasinian. Sabihin ko sa'yo, mabait si Nian at alaga niya si Xiaoan. Dapat mong alagaan ng mabuti ang taong yan. Nanay, huwag kang mag-alala. Ang taong mahal ko ay siya pa rin. Ang tagal nating nagtago, pero hindi ko inakala na ikaw pala yon. Ikaw pala. Ito ay tiyak na tadhana. Ito ang nagtatakda na tayo ay magkasama. Ang ganda, mas malaki pala ang pagkakataon ninyo kaysa sa inakala ko. ang ganda, magkasama na rin sa wakas ang nanay at tatay. Mukhang malapit na ang kasal ni Lu. Congratulations! Ang saya-saya ng pamilyang ito. Halik. Balita ko malapit na ang kasal ni Lu. Congratulations! Ang saya-saya ng pamilyang ito. Halik. Si Sunyan ang hinahanap ng pamilya, Lu bilang kanilang future daughter-in-law. Bakit? Bakit si Sunyan ang nakakuha nito? Hindi ako papayag. Bakit mo nakukuha ang lahat? Kaya pala gusto mo ako kaya hindi ka umuwi. Medyo tanga pero totoo. Kailan mo ako nagustuhan? Siguro noong sinipa mo ako ng walang awa. Ano ka ba? May tao na may hawak na kutsilyo ang pumasok.
Sunyan, kinuha mo ang lahat sa akin. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Seo Oyaw, ano ang gagawin mo? Nababaliw ka ba? Ito ay bahay ng pamilya Lu, hindi ka pwedeng gumawa ng kalokohan. Ano ang pamilya Lu? Gusto ko siyang patayin ngayon. Lo Chengyuan. Tulong! Mamatay na si Sunyan, maraming dugo sa taas. Lo Chengyuan. Bakit ka ganoon katanga? Bakit mo ako pitrotektahan sa kutsilyo? Gumising ka. Kung hindi ka gigising, pakakasalan ko siksiyawan. Hindi na kita kakausapin habang buhay. CJ, kaya pakakasalan mo ba ako? Nagising ka na rin. Kanina mo pa sinasabi, pumayag kang pakasal sa akin. Huwag kang magbabago ng isip. Anak, muna tayo. Maliit na huwag na tayong manood. Hayaan natin sina nanay at tatay. Magkasama sandali.